Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang kalusugan. Unang-una na po dyan, yung sinasabi po na super flu na kumakalat. Pero Nandito na ba? nandito na Ano na? daw. Pero Nandito may, na? nandito na. Pero may naka-recover na. Okay. Alamin Sige. natin kung ano na ang update. Lalo na rin po doon sa merong mga medical aid. Nangangailangan po ng tulong medikal. Issue rin ng guarantee, Guarantee letter, letter. at yung dinaraos na traslasyon. Huwag Yes. natin kakalimutan, ha? Oo naman. Nasa Alright. kabilang linya po natin ang ating pong doktor ng masa. Walang iba, si Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Ted, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Sector, good morning. Good morning, John. Good morning, Drew. Good morning sa mga taga-subaybay ninyo. Alright. So po, we understand na confirmed na mismong dito na sa atin nagkaroon na po ng kaso ng super flu. So ano pong dapat natin ipahayag or maging paalala sa ating mga kababayan, Dapat Secretary ba Herbosa? tayong maalarma, Doc Ted? Walang dapat ika-alarma pa, no. Yung pagdami ng super flu, yung super flu, yun yung subclade K, no, ng H3N2. Ito ay isang variant ng trangkaso, yung virus na nagkukos ng ordinaryong trangkaso. Ang problema doon sa mga winter countries, yung North America, Europe, UK, napakarami po ng kaso nilang ganyan ngayon. At siyempre may alarm doon sa mga lugar na yun. Unless pupunta ka doon, Pilipino ka, pupunta ka doon, siguro maganda magpabakuna nung Northern Hemisphere na bakuna. Tayo kasi dito sa Southern Hemisphere, iba yung bakuna ng flu natin. Kasi inaano ng kino-compute ng WHO kung ano yung most probable na mga variants. So sa atin, meron na rin tayong na-detect na clade K. Pero lahat po naka-recover. 17 yung na-identify in the last quarter from October to December Po. na merong ganyang klase ng flu. Saan Ito po? yung ginagawa sa RITM, yung aming surveillance ng influenza illnesses. Opo. Sec Ted, linawin ko, anong bakuna yon yung binabanggit mo? Flu vaccine. Flu vaccine din. Flu vaccine. Oo. At pati yung pwede rin yung anti-pneumonia vaccine. Pneumococcal. Oo, isa pa yun, Pneumococcal, oo. Kasi magkakasama yan, yung influenza-like illnesses, yung pang pneumonia, pang flu. So yung dalawang yun ang binibigyan natin. Usually sa matatanda at may mga associated illnesses, yung mga may cancer, may nagda-dialysis, sila ang mga nangangailangan ng shot na yan. Di ba sintomas ng super flu yung pag-ubo mo, Secretary Ted? Nasa mid lang na Inamin lang natin kasi dito sa babasahin ko yung script, ang sinasabi ng mga naitalang kaso, meron dito sa Metro Manila. So walang dapat ika-alarma dahil gumaling na lahat ito. Correct, no? Right. So, kung ikaw ay malusog naman, you keep your vitamins, nagtutulog ka well, you should recover. Importante, pag nagkaroon tayo ng simptomas ng trangkaso, mag-isolate tayo. Huwag na tayong pumasok sa trabaho, huwag na tayong maghawa ng iba, huwag na pumunta sa traslasyon kung Oo. masama ang pakiramdam. Yun. Prospected, ang mga bata 5 years old pa ba, pwede rin bang tamaan ito? Oo, lahat naman pwedeng Lahat, tamaan. bro. Pero ang risk nito, mas bata ka, mas mild yung simptomas. Pagka mga senior citizen, yan yung mga nagiging komplikasyon, nagkaka-pneumonia, nagkaka-secondary infection, at kaya may mga namamatay at Lalo kung may nauuspital. comorbidity. Kadalasan pag trangkaso, bahay ka lang eh. Opo. Mga 3-5 araw, magaling ka na eh. Ganon. Pero Sec, kung kumpleto ka sa vaccine, flu vaccine, okay lang, walang dapat ikapangamba. Yes, oo. Tatamaan ka pa rin. Oo, pero mas mild na. Di ba yun Alright. naman ang epekto ng vaccine? Supposed to get the symptoms milder. Kaya tayo nagpapabakuna. Opo. Yan. Tingnan muna natin ilayo, may traslasyon. Paano yan? Oo. Ngayon mo lang nabanggit. Sabi yan. naman nila, pagdating sa ganitong mga Actually, pangyayari, opo. pananampalataya ang katapat nito. Yan po ba ay Sec Ted, dala na rin marahil ng panahon? Napapansin na, lumalamig, di ba? Sa winter countries nga yan. Kaya yun ang season nila ng flu. Alright. Tayo sa Pilipinas, ang season ng flu natin, pag tag-ulan. Mhm. Ang nangyayari lang yung madaming bumibiyahe.
nagpapalamig pag Pasko. Lang. Inuuwi nila yung flu. Lang. Inuuwi May yung nila pasalubong na dala, sakit. Oo, may pasalubong na dala. Bakit po super flu ang tawag? Yun nga, kasi nga ang nangyayari, mas serious yung nagiging trangkaso nila. So may mga namatay pa. Opo. So kaya nag-alarma sila sa North America sa dami ng mga cases. Oh. Alright, so yung issue ngayon, traslasyon, sected, paano yan? Sabi nila, pananampalataya ang kakampi nila eh. At malaking paghahanda yan, no? Mga 2-3 buwan na kaming kasali sa ang DOH magde-deploy ng almost 250 health personnel, no? Sa about 20 first aid stations along the route ng traslasyon. Na ano nga yan last year 0 casualty kami. Walang namatay. Dati nung bata-bata akong doktor, maraming namamatay dyan eh. Baka hindi pa kami Pero pinapanganak nun, sected. Di ba, mga 90s, Wala pa kami nun. mga 90s lang yun. Okay. Pero gumanda ng gumanda. In fact, sumama ako dun sa meeting. Ah. Yung last meeting ng preparations, I was actually there. Ako lang ang cabinet secretary nandun doon. At dati naman kasi kaming nag-i-involve dyan nung ako'y nasa PGH emergency. Talagang nagko-cover kami. So ngayon, DOH ang inayaang maging major. Lahat ng ospital namin, all 22 hospitals of Metro Manila, may deployment dyan. So may first Hindi niyo aid po station. diniscourage yung mga deboto? And then, may mga advisory kami at nagsasabi rin naman yung mga pare na kung ikaw ay may edad, merong sakit, hindi ka na ina-advise pumunta. Kaya may pahalik eh. Yun yung principle nung pahalik na a couple of days before. Para pwede nang pumunta doon na hindi na makikipagsiksikan. Kasi medyo kailangan matipuno ka pag naano ka na doon sa andas, lalapit ka doon sa andas. Opo. Oo. Speaking of, kanina binabanggit mo ospital, kung may ma-hospital man, di ba? So dapat zero balance na sila. Ay, pag DOH hospital, DOH, zero balance yan. Pag Oo. DOH Pero ang hospital. principle namin, gagamutin na namin talaga doon sa station. Dinala na namin ang mga gamit sa station. Kasi mahirap din gumalaw eh. Mahirap Pitak. i-move yung tao Actually, sa... Crowded eh. Oo, crowded. So, kailangan yung gamit mo, gamot mo, nandoon na para maasikaso mo yung Parang pasyente. one-stop Talagang yung shop. Andun na special lahat. cases na lang ang dadali namin sa ospital. Minor naman ang mga injuries karamihan na And, hilo. hopefully, no, nakalimutan wag mo na ng sanang, wag na sanang, wala sanang disgrasya. na disgrasya. Correct. Sected, yaman din lamang, nababanggit mo ngayon sa mga DOH hospital, kailan ba kayo maglalabas ng guidelines para yung sa sinasabi po ninyo na hindi na po i-honor ito pong guarantee letter ng mga politiko sa mga DOH, let's say, mga government hospitals po? Teka, liliwanagin ko lang yan. Hindi naman hindi i-honor. Okay. At saka, hindi naman guarantee letter. Ngayon, kung sumulat ang congressman sa akin at may pinapatulungan, tutulungan natin using the medical assistance for indigent funds. So, hindi siya bawal sumulat, di ba? Ang bawal doon, ang nakasulat sa Section 19, bawal makialam sa disbursement ang any elected official. Okay. Yun ang nakasulat doon yun ang inilagay nila doon sa batas. So kami, susunod lang kami doon sa batas na nilagay din nila. Teka muna. Bawal din may EPAL, yung mga sign, display, pag nagdi-disburse ng ano. So it's Section 19 at saka Section 20 ng General Appropriations Act. Makikita niyo yun. Prohibition of elected officials in the disbursement of ayuda funds. Yan. Cash po ba ito ang pinag-uusapan natin doon sa ayuda? Ang maipip, hindi pumupunta ang cash sa pasyente. Yun. Kailangan ma-hospital ka bago ka makakuha. Kaya sabi nga nila, hindi naman to pork barrel. Kasi ang pork barrel, i-cash binibigay sa pasyente. Meron talaga. Ito, binabayaran Patungkol yung sa ospital. Oo. Yung ospital mo ang babayaran. So, diretso yung pondo doon sa hospital. Wait, Nagagawa namin yung zero balance because of MAIP. Yung may PhilHealth, may MAIP, at saka yung pondo ng operating expense ng ospital. Ted, aminin natin at hindi, marami kasing lumalapit sa mga politiko. For example, sisimplihan natin ng ehemplo. Lumapit ako kay Senator Nasino para sa guarantee letter. Pwede pa rin po yun. Pwede pa rin yun, pero ang sinasabi ko nga,
hindi na kailangan kasi yung pondo binigay na nila sa Department of Health. So ang kailangan yung lapitan, yung social worker sa ospital, yung direktor ng ospital, or yung direktor ng regional DOH office. Sila ang magdi-disburse ng pondo. Pero base sa experience sa SecTed nung mga nakaraan hinihingi pa nila yung something na parang may code pa coming from politiko GL code. Hindi na kailangan ngayon. Oo. Wala na yon. So mas hahaba ang pila sa mga sa mga tao dito, yung sa hospital, la social worker unit. Hindi, unang-una, nalilito kasi ngayon. May zero balance billing na tayo ngayon. Di mo na Okay. kailangan pumunta ng politiko, di ba? So, Direkta na. pagka na-hospital ka sa DOH, wala ka namang gagastusin eh. Hindi, Sagot ka kung- na ng Opo. president BBM. Sabi niya, bayad na bill niyo. Opo. Zero balance. So, wala na. So, ang mamumroblema na lang, yung nasa private hospital Yun. Ayan. at yan nasa nasabi. LGU hospital. Okay. Ngayon, may PhilHealth din. Pinatataas na rin natin yung PhilHealth. Opo. So, paliit na lang yung tinatawag nating out-of-pocket. Aha. So, yan ang Universal Healthcare Law. We are trying to decrease the PhilHealth law. So, in a few cases na lang siguro mga kailangan talaga ng tulong. So, dyan natin gagamitin yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So, ang guidelines namin, lalabas siguro mga middle of February. Next month. Binabalangkas na ando doon na next month Okay. para malinaw na tayo. So, SecTed, yung GL, halimbawa, yung guarantee letter na ni-release, let's say, for example, December 2025, pwede pa siya until this Buong 2026. buong 2026. We're talking about funds for Funds. 2026. Okay. Ibang funds to. Iba This na. is the 2026 funds. This is the General Appropriations Act of 2026. So, pondo ng 2026. Yung previous, merong guidelines yon na dati. Yung MAIP. So, i-honor yun. Yun. Dati. Okay, yun ang malinaw. Okay, so safe Babayaran pang, namin lahat yun. Yung mga safe pang gamitin naka-promise na yung mga GL nga rin yan. Oo. Pero ang Tama, importante, depende pa rin sa ospital kung may agreement yung certain Yes. politician. Tama po? Yes, yung private, sa private. Opo. Sa private, kailangan mag-agree sila. Doon lang ang challenge. Oo. Yung sa private pala. Private lang. Kung ako, payo ko sa inyo, kung hindi nyo afford magpagamot, doon na tayo sa tinatawag na DOH hospitals. Pero at SecTed, LGU hospitals. in reality naman kasi pag emergency, hindi ka naman makakapamili ng ospital, di ba? Sa ganito ang gagawin namin. Kung ikaw ay ang MAIP namin, ililimita namin kasi nakita namin may konting abuso. Kung minsan nagpapa-admit sa suite room at saka sa single room. Tapos gusto nila mabayaran ng government funds. Hindi naman ako payag doon. Ay, maski Kung naman kami. ikaw ay nasa naman. shared Siyempre, accommodation or semi-private, sasagutin kita Po. sa government funds. Kasi parang unfair naman yon, Po. di ba? Yung ibang Agree kaming nangangailangan, dalawa ni Oo naman. Kuyang Duridon Oo sa binabanggit naman. mo na yan. naman yun. Di ba? Oo. So Ikaw, para mas marami ako matutulungan. po. Kasi pag ibinayad ko lahat doon sa suite room, wala na akong matutulungan Tama. pagdating nung may nangangailangan. At malinaw So, very naman po doon sa important. guidelines yung mga covered ng mga tulong Correct. Di po ba? So yun ang ilalagay natin sa Po. guideline, yung mga ganong patakaran. Alright. At sana mabawasan na Okay. rin yung kahit paano yung mahabang pila, Secretary Ted, dun sa mga Oo, government so hospital. ang arrangement namin ngayon, dahil nga tumaas ang pasyente namin na by 20%, dahil zero balance Siyempre, pag nalaman na ng mga iba, totoo pala yung zero balance, nagpupuntahan na ngayon sa DOH hospital. Nakikipag-tie up kami ngayon sa LGU. Yung local, yung provincial hospital or city hospital. Tapos, papadala namin yung pasyente doon, pero isi-zero balance din namin. Gagamitin din namin yung MAIP, babayaran namin yung LGU para wala nang gastusin yung pasyente. So papalawakin natin yung zero balance. Yan pa pala ang dinagdag ng mga mambabatas, nagdagdag sila ng 1 billion pesos ZBB support fund to LGU hospitals. So 1 billion din yon. Kulang siya pero makakatulong siya. Po. Magagamit natin yan. Alright. Last on my side, with your indulgence, SecTed, hindi pa rin mamatay-matay yung isyong malawakang balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos at mukhang isa ang pwesto mo sa sinasabing yayanigin. Any reaction on this, sir?
Well, nag-declare na yata si Yusek Claire. Sabi niya, there is no cabinet revamp. Ako naman, as a cabinet secretary, alam naman namin we serve at the pleasure of the president. Anytime, kahit pag gumising si presidente, ayaw na sa akin, siyempre tatanggapin natin yun. Alam naman natin, nangyari yun sa nakaraan. May ilang napalitan. So, ganun din kami. We continue to serve and do our duty habang kami pa ay naka-appoint. Alright. Sected, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan, payo sa atin pong mga kababayan, lalo po dyan sa Maynila, sa Traslasyon. At yung iba pong mga nakararamdam ng mga sintomas ng flu. Super flu. Yung payo natin sa mga sasama sa Traslasyon, kung huwag niyong kakalimutan ng tubig, ang sombrero, ang payong, ang anong tawag dito, at magpatingin kagad kung medyo nahihilo, masama pakiramdam, wag na magpilit, lumapit, medyo lumayo na kayo, pumunta na tayo doon sa lapit na first aid station para matulungan natin kaagad kayo. Alright. Ted, as always, maraming salamat. Good morning, good luck. At balitaan tayo, sir, ha? Ingat po Yes, kayo, good morning, Sected. John. Good morning, Drew. Good Okay. morning. Good Ingat morning po din kayo. po. Salamat po, Sected. Alright. Po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Health Secretary Ted Herbosa po naman.